Marami na naman po ang ano ba ito? Inggit ba ito o nasusobrahan ng criticism sa ating presidente? Lilipad kasi papunta ng Tokyo, Japan ang ating presidente kayo para dumalo dyan sa ASEAN-Japan Summit. Actually, official event naman ito ka-coffee. At syempre, sinisilip nila, pupunta na naman ng abroad, pupunta na naman ng Japan ang ating presidente. Ano na naman yan? Para kumuha na naman ng investment pledges. E ano na raw nangyari sa mga previous investment pledges? Yan yung lagi sinasabi ng mga kritiko dito. E ano nga ba ang gagawin ng presidente natin dyan sa Japan? Diba? Ano ito, maggagala lang ba yan? Kasi ang kanilang aligasyon nagwawaldas lang daw po ng pondo itong ating presidente. May official events ito. Kaysa naman parang mga meeting ito, important meetings, tapos wala yung leader mo. No? So, kawawa rin ang Pilipinas. Diba? Marcos off to Tokyo, Friday for ASEAN-Japan Summit. Bukas na po yan. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay aalis patungong Japan bukas, December 15, para lumahok sa 50th anniversary of the Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Relations dyan po sa Tokyo. Miyembro tayo ng ASEAN, founding members tayo. In fact, no, ang Pilipinas, kasama tayo doon sa 5 unang bansa na bumuo ng ASEAN. Kaya malaki po yung papel ng Pilipinas sa ASEAN. He will depart in the afternoon and will stay in Japan until December 18. It is the President's second trip to Japan this year, 15, 16, 17, 18. So tatakbo po ng 4 na araw yung kanyang official visit dyan po sa Japan. Marcos' attendance to the ASEAN-Japan Summit, according to the DFA, is important since Japan is one of the first dialogue partners of ASEAN. It is one of the most dynamic partners. Correct. Napakarami nating projects dito sa Pilipinas na pinupunduhan ng Japan. No? Napaka-generous ng Japan. At syempre, mas maganda rin na mapalalim pa natin itong ugnayan natin sa Japan. His participation will also be significant for the country as ASEAN also covers security matters such as defense and transnational crimes and mutual legal assistance, mutual economic activities, and cultural and people-to-people activities. So ilalagyan ka-copy sa mga inaasahang pag-uusapan sa pagbisita po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Tokyo. Sa kanyang pong pananatili dyan sa Japan, ang presidente po ay inaasahan din na magkakaroon po siya ng follow-up sa mga business deals na nauna pong naselyuhan sa kanyang pagbisita. O yan, hindi na investment pledges. Kasi baka sabihin nyo naman wala nangyari sa pledges. This time, follow-up na po ito. Ano na ba? Move on tayo sa next step. Nasaan na ba yan? Anong nangyari? Bakit hindi nag-push through? O bakit mabagal? Maganda rin kasi ng presidente natin yung mag-a-address sa mga issues na ito para mas mabilis. Kasi kung cabinet level, ministerial level, medyo hindi rin ganoon ka-coffee, no? Iba rin kasi kapag presidente yung nandoon. He will hold a roundtable meeting for a status report on the pledges and arrangements or agreements signed during the February visit and the signing of the new business agreements. Magkakaroon din po siya ng bilateral meeting sa Prime Minister ng Japan na si PM Fumio Kishida at ganoon din po makakasalamuhan na rin po ang Emperor ng Japan na si Naruhito at si Empress Masako. Ayan, ka-coffee. At feeling ko magiging highlight ng pagbisita ng ating presidente dyan. Siyempre, yung issue dyan sa West Philippine Sea. Medyo matulog pa rin ka-coffee. Medyo maingay pa rin po itong issue ng West Philippine Sea. At isa ang Japan sa yun sa ating ipinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. Not only Japan, syempre, yung other members dyan sa ASEAN. 10 miyembro kasi yan 10 bansa kasama ang Pilipinas no diyan sa ASEAN at maganda rin na in a way regularly nagmi-meet ito no para mapuksa itong mga pagpapakalat o pag-expand ng China sa mga teritoryo na hindi naman sa kanila. Diba? So isa itong positive way, maganda rin itong pagbisita ni BBM diyan. Siyempre mga kritiko, hindi mawawala yan Nasasabihin, lagalag na naman yan, magwawaldas na naman ng pera, etc. etc. Hindi pwedeng magkulong ka lang sa Pilipinas. Dapat hanapin din ng mga DDS yung 24 billion investment pledges nila kay Digong. Nora Elong, laki niya. Nasa na ba yun? Pledges ng China kay Digong, Nora Elong, medyo malaki rin kakopi. No? Marami ding supposedly infrastructure projects na pupunduhan ng China pero na-stop kakopi dahil sa mga issues, sa mga allegations na ito. Hindi kasi na hubog ng disiplina ang Pilipino kaya hindi tayo umuunlad. Hindi kaya sa ibang bansa na umuunlad, disiplinado at sumusuporta sila sa kanilang gobyerno. May punto ka dito ha, Mel Ace, no?
sa totoo lang mga Pilipino masyadong reklamador. No? Hindi naman lahat, pero karamihan parang kontra, wala na nagawa ang gobyerno, kakakontra. Masyadong malaya, di ba? So, yun din, tayo din naman sa suffer, no? Pero maganda rin naman. Yeah, on the other hand naman, kago, maganda rin naman yan. May check and balance ka coffee. Pero syempre, may mga limitasyon din ng mga bagay dyan. Pete Angeles, nagkuhoy. Ang isa na dapat pagtuunan ng pansin ay yung kapangyarihan ng local chief executive sa pag-appoint ng mga empleyado na puso na nawawala ng seniority sa pag-promote o pag-appoint ng mga empleyado sa local government unit. Actually, autonomy yung binibigay sa mga LGUs no? Siyempre, hindi mo rin mawawala yan, yung palakasan system. No? Siyempre, yung mga tumulong during the campaign, na ba, siyempre, yun ang binibigyang prioridad. Actually, ang problema dyan, palitan yung leader. No? Kasi kung hindi naman by merit, ang magiging batayan mo sa pag-a-appoint o pag-promote sa kanya, ilugi ang lugar, di ba? Imagine mo, ilalagay mo dyan sa pwesto, wala namang alam, di ba? Kawawa yung pagsisilbihan, kawawa yung constituents, no? Dahil malakas lang ito kay Juan, malakas lang ito kay Mayor, kay Vice, kawawa naman, di ba? So palitan yung leader, no? Para mag-institute ito ng magagandang polisiya pagdating sa pag-appoint, di ba? Kasi yung autonomy, binigay na yan sa mga LGUs. Actually, kulang pa nga yung autonomy na yan Gusto pang palawakin yan Merly Paires, happy viewing sa inyo. Kay Danny Gascon, shoutout po sa inyo. Kay Annie Ram na sa Facebook, happy viewing po sa inyo. Sa lahat ng ka-coffee natin nakikinig sa atin sa Facebook, happy viewing po sa inyo. Baka hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like ka-coffee, ayan, click lang po ang follow, click lang po ang like. Yan, may isa pa tayong topic ka-coffee, stay tuned